Sa mga nagdaang kabanata ay nagulat si Yudi, sa sinabi ni Leon Fei nang mabanggit niya ang pangalan ni Xiao Chen dahil ang alam niya ay namatay na ito. Naglabas naman si Leon Fei ng isang artifact na may mataas na kalidad at kayang ilagay dito ang tao na pwede niyang ikulong. Ilang sandali pa ay nagulat na lang si Yudi dahil mabilis siyang hinigop ng artifact. Na kahit ang nilalang na kanyang tinalo ay kinuha din niya. Walang kahirap-hirap na ipinasok sila ni Leon Fei sa loob ng artifact. Maya-maya pa ay tuluyan na nga silang naipasok dito. Tuwang-tuwa naman si Leon Fei sa kanyang gagawing mga plano habang dahan-dahan na naglalaho ang artifact. At agad siyang nagtungo sa pintuan palabas ng mundo. Balik tayo sa Qingyanmen Gate, dito nga ay tuluyan na nilang nahuli ang mga hangal. Galit na galit naman ang dalawang elders dahil sa kanilang pagkabigo at hindi nagtagumpay sa laban. Binigyan naman sila ni Duan Siliang ng tag-iisang kaltok at sabay niyang sinabi na hindi ba't gusto niyong sirain ang Qingyan Gate ko. Dahil sa ginawa ni Duan Siliang ay nagkaroon ng bukol sa ulo ang dalawang hangal na elders. Samantalang si Elder Lee ay tuluyan ng nasiraan ng bait dahil hindi niya matanggap na hindi niya nasira ang formation array. Habang si Crazy Boy naman at ang mga disciples ay halos sumabog ang bunganga sa kakatawa. Makikita sa hitsura ng mga hangal na nagmukha na itong mga baliw. Maya-maya pa ay sinabi na ni Duan Siliang na dalhin ang mga hangal na ito sa kustodiya. Naagad naman na sinunod ito ng kanyang mga disciples. Habang pinagmamasdan ni Duan Siliang ang mga hangal ay hindi niya maiwasan na matawa subalit nasa tabi niya si Crazy kaya naman hindi niya mailabas ang kanyang kasiyahan. Sinabi naman ni Crazy Boy na binabati ko ang Masters Duan at sa Qingyan Gate na pinag-iisa ang kaharian ng Xinwu. Nagkunwari namang seryoso si Duan Siliang upang hindi siya mahalata ni Crazy. Ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa ito habang paulit-ulit niyang sinasabi na pag-isahin ang kaharian ng Xinwu at pinakamalakas sa kaharian ng Xinwu. Sa kabilang banda naman sa itaas na kaharian sa pamilyang Jiang. Dito nga ay ipinatawag ng Master ang tatlo niyang disciples. Sinabi naman ni Jiang Waxian na sa hindi inaasahang pagkakataon kahit ang senior brother ay hindi si Xiao Chen ang kalaban. Sinabi naman ni Daogu na si Xiao Chen ay lubhang malakas. Nagsalita naman ang master na tinalo ni Xiao Chen ang Zhao Jingshan, ito ay gamit ang Qingyu Gate na pinag-isang Xinwu realm, ito ay tiyak na hindi maganda. Kung ganon ay umalis na muna kayo. Agad naman na umalis ang tatlo habang pinangangambahan ang kanilang master. Nasabi pa nga niya na hindi na talaga ito maganda. Maya-maya pa ay dumating na ang nilalang na kung tawagin ng master ay Black King. Subalit seryoso ang nilalang sa pagkakataong ito dahil alam niyang hindi na naman nagtagumpay ang kanyang alagad. Nang makita ito ng master ay nagulat na lang siya dito. Kaya naman agad siyang lumuhad dito at nagbigay ng pugay. Subalit binigyan lamang siya ng Black King ng isang sampal. Nasabi pa nga ng Black King na wala kang kwenta at sinayang mo ang panahon. Nakiusap naman ang master na sabi pa nga niya na pakiusap Black King patawarin mo ako tungkol dito. Sinabihan naman siya ni Black King na hindi mo man lang kayang hawakan ng maayos ang ganitong maliit na bagay, anong mabuting silbi na panatilihin mo ang iyong pamilyang Jiang sa akin. Agad na inangat ni Black King ang kanyang kamay at nang makita ito ni Master Jiang ay nasabi na lang niya na buwisit galit na ang Black King. Kaya naman sa kanyang takot na mamatay ay agad siyang nagsalita na pakiusap Black King huminahon muna kayo. Agad naman na kumalma ang Black King sa pakiusap ng kanyang alagad. Sinabi nga dito ni Master Jiang na bigyan mo pa ako ng oras at siguradong madadala ko si Jiang Meng sayo. Sinabi naman ni Black King na kung ganun ay bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tandaan, si Jiang Meng ay napakahalaga sa akin, siguraduhing ibalik ito. At nang matapos itong magsalita ay umalis na ito. Napabuntong hininga naman si Master Jiang na sabi pa nga niya na muntik na siya doon. Dagdag pa niya na buwisit, anong gagawin ko ngayon, kung wala sana si Xiao Chen sa kaharian ng Xinwu. Subalit napangiti siya nang mabanggit niya na tama kung wala si Xiao Chen sa kaharian ng Xinwu ay maari kong makuha si Jiang Meng. Balik naman tayo kay Xiao Chen at dito nga ay tinipon niya ang kanyang mga servant sa bulwagan ng Qingyanmen at sinabi niya dito na aalis siya. Naiiyak namang sinabi ni Jiang Chuan na boss na gusto mong umalis sa kaharian ng Xinwu. Kinumpirma naman agad ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na oo, ngayon napakalakas na ng Qingyan Gate na hindi na ito magagapi sa Xinwu realm na ito, at hindi maganda para sa akin ang pananatili dito. Sinabi naman ni Crazy Boy na Big Brother gusto ko sanang sumama sa iyo.
Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang antas ng iyong cultivation ay hindi pa maganda. Hayaan kang manatili sa kaharian ng Xinwu at magsanay ng mabuti. Nalungkot naman si Crazy Boy sa kanyang narinig sa kanyang big brother. Sinabi na ni Xiao Chen na pagkaalis ko, ang Qinggayo Gate ay babantayan ng lahat, tandaan, hinding-hindi masisira ang estilo ng pinto. Agad naman na sumang-ayon ang lahat dito. Tinanong naman ni Xiao Chen si Xiaoyan na anong nangyari sa pinapagawa ko sa iyo. Agad naman na sumagot si Xiaoyan na ang paghahanap ng inosente at mahuhusay na alipin ay nagawa ko na ang lahat. Natuwa naman si Xiao Chen na napakabuti, ipadala ang mga taong ito sa iba't ibang lugar sa Xinwu Realm para bumuo ng intelligence network. Agad naman na sinabi ni Xiaoyan na ito ay nagawa niya na. Kung ganun ay aalis na ako at pakiusap ingatan ang iyong mga sarili. Habang si Jiang Chuan naman ay makikitang umiiyak ito. Napangiti naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na oras na para tignan ang babaeng si Jiang Meng. Dito nga sa loob ng kwarto ni Jiang Meng ay nandito na si Xiao Chen. Sinabi naman ni Jiang Meng na brother Xiao Chen kailangan mabang umalis. Dagdag pa niya na kung sabagay paano mananatili ang dragon sa mababaw na tubig, si brother Xiao Chen ay dapat maging tuktok ng langit. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na makakatiyak ka na magagawa ko ito. Na agad naman na sinang-ayunan ito ni Jiang Meng. Makalipas ang 10 araw at ito na din ang itinakdang oras upang magtungo sina Xiao Chen sa kaharian ng Kanglan. At makikita din natin na naging payapa na ang kaharian ng Xinwu makalipas ang ilang mga digmaan sa bawat sekta ng lungsod. At pinarusahan ng Qingyanman ang pamilyang Zhao, at ang pamilyang Wang, ang pamilyang Han at iba pang malaking kapangyarihan ng pamilya, na pinag-iisa ang kaharian ng Xinwu. Ang elder ng Qinggayo Gate ay itinuturi ng Diyos. Sa kabilang banda naman ay makikitang puspusan ang pagsasanay ni Li Xingyon. At halos iba't ibang mga hayop na ang kanyang napapatumba upang mas lumakas siya. Nasabi pa nga niya na Master, ang primordial body tempering secret art na iniwan mo sa akin, tiyak na magsisikap ako at susubukan kong pumunta sa kaharian ng Kanglan sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda naman ay nandito na sina Xiao Chen kasama ang iba niyang servant na pupunta sa kaharian ng Kanglan. At kasama din si Xinwu dahil siya ang magbubukas ng lagusan patungo sa kanilang destinasyon. Sinabi nga din dito ni Xinwu kay Xiao Chen na hindi mo naman sinabi sa akin na magdadala ka ng maraming tao papunta sa kaharian ng Kanglan. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ko naman sinabi na pupunta ako mag-isa. Napabuntong hininga na lamang si Xinwu at sabay niyang sinabi na napakaraming tao, aabutin ako ng maraming taon ng pagko-cultivate at enerhiya. Nilambing naman siya ni Xiao Chen upang hindi na malungkot si Xinwu. Maya-maya pa ay naghanda na si Xinwu upang simulan na buksan ang pintuan. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan at direktang inatake ang formation. Agad naman na nagkaroon ng reaksyon ang formation at lumabas ang pintuan patungo sa kaharian ng Kanglan. Nang makita ito ng lahat ay baka sa kanilang mukha ang pagka-excited nito na sabi pa nga ni Lao Zhou na hindi pa ako umalis sa Xinwu World Realm. Hindi ko alam kung ano ang kaharian ng Kanglan. Sinabi din ni Luan Ping na hindi ko akalain na makakalas ako sa kaharian ng Xinwu sa buong buhay ko, parang panaginip lang. Ipinaliwanag naman ni Xinwu na ang kaharian ng Kanglan ang susunod na pinakamalakas, bagamat hindi ito maihahambing sa 3 itaas na kaharian, ito rin ay hindi mabilang na mga antas na mas mataas kaysa sa totoong martial realm. Dagdag pa niya na malalaman niyo ito kapag nakapasak na kayo doon. Sinabi naman ni Master Monkey kay Xiao Chen na ang lahat ba sa Xinwu realm ay nakaayos na at maayos na. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ay natural lang. Ang grupo ng pamilyang Jiang kung malalaman nilang umalis na ako sa Xinwu Realm, sigurado akong darating sila upang sumalakay, sa pamamagitan ng pagkatapos, magkakaroon ng isang malaking sorpresa, na naghihintay para sa kanila. Nang marinig ito ni Master Monkey ay natuwa naman siya dito at nasabi na lang niya na karapat-dapat ka talaga. Ilang sandali pa ay maari nang pumasok sila Xiao Chen sa portal. Nasabi pa nga ni Xinwu na ang lahat, ang portal na ito ay maaari lamang tumagal ng maliit na oras, ang lahat ay pumasok na ngayon. Agad naman na nagpasalamat si Lin Feng at Master Monkey kay Emperor Xinwu sa ginawa nito. Na agad naman din itong sinundan ni Xiao Chen ng kanyang pasasalamat sa kanyang kaibigan. Matapos siyang magpasalamat kay Xinwu ay sinabi niya na umalis na tayo.
Habang pinagmamasdan ni Zinwo ang pag-alis ng kanyang kaibigan, ay sinabi niya dito na gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Maya-maya pa ay tuluyan nang nakapasok sina Xiao Chen sa kaharian ng Kanglan at naiwan na lamang ang bakas ng portal. Dito nga sa kaharian ng Kanglan ay napadpad sina Xiao Chen sa isang lugar na kung saan ito ang malamig na lugar. At makikita sa kanilang kalagayan na nanginginig na sila sa tindi ng lamig dito. Halos hindi na nila kayanin ang tindi ng lamig ng lugar. Nasabi na lang ni Xiao Chen na itong Zinwo, hindi ka ba makakahanap ng mas magandang lugar? Habang nanginginig sa lamig sina Xiao Chen ay makikita naman kay Black na gustong-gusto niya ito. Nasa isip-isip pa nga niya habang natatawa na sagana at komportable talaga ang aura ng kaharian ng Kanglan. Subalit sa kabila ng kanyang mga iniisip ay nagtataka siya nang hawakan siya ni Xiao Chen. At agad siyang binanat nito at sabay niyang sinabi na maraming salamat sa iyong pagsusumikap Black. Na agad niyang inilagay sa kanyang liig at sabay niyang sinabi na Black maraming salamat ito ngayon ay maayos na. Habang si Master Beast naman ay makikitang naiinggit ito. Maya-maya pa sa kanilang paglalakbay ay umalingasaw ang dugo malapit sa kanila. Kaya naman napahinto sila na sabi pa nga ni Lao Zhou na isa itong mabigat na pagpatay. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na talaga, at maraming dugo. Dagdag pa ni Lao Zhou na ito ay nasa unahan lang natin. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na puntahan natin at tignan kung anong nangyayari dito. Mabilis silang tumakbo patungo sa lugar na kung saan may nagaganap na patayan. Dito nga ay makikitang walang awa na pinagpapatay ang mga demon cat ng mga mangangaso. Nasabi pa nga ng pinuno na bilasan ng lahat, at kapag napatay na itong angkan ng demonyong pusa, dadalhin ko ang lahat para uminom ng alak. Tuwang-tuwa naman ang mga hangal habang isa-isa nilang pinapaslang ang mga demon cat. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sina Xiao Chen sa lugar na kung saan kasalukuyang nagaganap ang pagpatay. Nasabi na lang ni Kaimei nang makita niya ang mga nakahandusay na patay na isa itong karumal-dumal na pagpatay. Nagalit naman si Beastmaster na sabi pa nga niya na isa itong maput na pangyayari. Na kahit si Lao Zhou ay nasabi na lang niya na ang pumatay ng mga innocenteng katulad nito. Sinabihan naman sila ni Xiao Chen na pigilan niyo ang iyong damdamin, sa mundong Kanglan, ang ganitong bagay, ay masyadong normal. Napabuntong hininga na lamang si Lao Zhou nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master. Nakita naman sila ng pinuno ng mga mangangaso na sabi pa nga nito na isa pang pangkat ng mga mangangaso. Kaya naman agad niyang pinigilan sina Xiao Chen na huminto. Sa kanyang ginawang pagpigil ay binigyan lamang siya ni Xiao Chen ng isang ngiti at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Sinabi naman ng hangal na ang angkan ng demonyong ito ang aming biktima, ang iyong kamahalan ay medyo sobra, tama. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na ang lahi ng demonyong pusa ang pinakasikat na alipin dito, kahit na ang Condinary Hunting Squad ay maaaring pumatay, hindi ito magiging hindi komportable tulad mo. Natawa naman ang mga hangal sa sinabi ni Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na isa ka lang hunting squad pero gusto mo akong mga tuwiran. Mayroon ka bang maraming dugo sa iyong mga kamay? Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dagdag pa ng hangal ng may seryosong reaksyon na sa ngayon, umalis ka kaagad dito, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Hindi naman agad nagsalita si Xiao Chen sa mga sinabi ng hangal at napansin niya ang mga demon cat sa paligid na makikitang nanginginig ito sa takot. Lumapit naman si Beastmaster at nakiusap na Master, kailangan nating iligtas ang grupo ng demon cats. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na gawin mo ang gusto mo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad naman na kumilos si Beastmaster. At nagpalabas ng kanyang aura na may nangangalit na ekspresyon, at nang makita ng hangal ang reaksyon ni Beastmaster ay nasabi na lang niya na kung anong ginagawa ng hayop na ito. Dagdag pa niya na parang determinado kang mang-agaw ng biktima sa amin. Kung ganun wag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Agad na nagpalabas ang mga hangal ng kanilang aura at ipinag-utos ng kanilang leader na patayin ang hayop na nasa kanilang harapan. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Beastmaster na iiwan ko na ito sa iyo. Agad naman na sumang-ayon si Beastmaster sa sinabi ng kanyang master.
Hindi naman na nagdalawang isip pa ang mga hangal at agad na itong sumugod ng walang pag-aalinlangan. At ang mga lakas na nila ay nasa antas na ng divine cultivation. Agad naman na naghanda si Beastmaster ng kanyang atake na kung tawagin niya ay Beast Soul Roar. Sa kanyang pagpapakawala ng kanyang atake ay walang kahirap-hirap niyang napapaslang ang mga hangal. At bakas sa mukha ni Beastmaster na tuwang-tuwa ito sa kanyang ginagawa. Nasabi na lang ng hangal na leader nang makita niyang walang kahirap-hirap na pinapaslang ang kanyang mga kasamahan na ang hayop na ito ay masyadong malupit. Sinabi naman ni Beastmaster sa hangal na ikaw na lang ang natitira. Nang inig naman sa takot ang hangal. Dahil sa kanyang takot ay nabitawan niya ang kanyang espada at malaking tanong sa kanya na kung anong klaseng nilalang ang kanilang nakalaban at ito ay imposible. Sapagkat sila ay nasa antas na ng divine cultivation base, at paano sila naging walang silbi sa hayop na ito. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na si Beastmaster ay nasa antas na ito ng isang Emperor Realm. Hindi naman na nagsalita si Beastmaster at agad na itong umatake at sabay niyang sinabi na maglakbay ka na sa impyerno. Nagmakaawa naman ang hangal na nasabi pa nga niya na hindi, huwag mo akong patayin, nagmula ako sa Chanyu City Moose family, kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya ko na mabuhay. Sa kanyang mga sinabi ay walang pakialam si Beastmaster at agad siyang binigyan ng isang atake at dahil dito ay makikita ang tilansak ng dugo. Namatay ang hangal nang hindi man lang nakapinsala kay Beastmaster. Habang naglalakad si Beastmaster patungo sa kanyang mga kasamahan ay makikitang natatakot ang mga Demon Cats. Sinabi naman ni Beastmaster sa kanila na ayos na ang lahat at umalis na kayo. Nang marinig ito ng mga Demon Cats ay bakas sa kanilang reaksyon na masaya ang mga ito. Subalit napalingon siya dito nang lumuhod ang mga Demon Cats sa kanya. Sinabi naman ni Xiao Chen na parang gusto kanilang sundan. Sa sinabi ng kanyang master ay bahagyang nag-alangan si Beastmaster. Sinabi naman ni Xiao Chen na wala ka nang magagawa, isama mo na lang sila sa iyo. Sa sinabi ng kanyang master ay hindi naman nagdalawang isip na si Beastmaster at nagpasalamat na lamang siya dito. Lumapit naman si Kai Mei sa kanyang master at sabay niyang sinabi na master, nakakapagsalita ba ng wika ng tao ang angkan ng demonyong pasang ito? Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang mga demonyong pusa ay ang pinakakaraniwang alipin sa kaharian ng Kanglan. Ang katawan ng lalaki ay malakas at angkop para sa pakikipaglaban, at ang katawan ng babae ay malambot, at kadalasang ginagamit bilang isang katulong para sa ilang mga tao. Ang mga bangkay ng pasang demonyong tribo ay masarap at angkop sa pagluluto, ngunit karamihan sa mga pangkat ng pangangaso ay mahuhuli lamang sila ng buhay. Dagdag pa ni Xiao Chen na tungkol naman sa wika ng tao, ang IQ ng Cat Demon Clan na ito ay walang pinagkaiba sa tao, asahan na sila ay nakatira sa liblib na lugar sa buong taon, at kakaunti ang mga Demon Cat na marunong magsalita ng wika ng tao. Nang marinig ni Kai Mei ang sinabi ng kanyang master ay nasabi na lang niya na masarap ang lasa nila, napakalupit naman itong mundong Kanglan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang bawat tao ay walang kasalanan. Sinabi din niya kay Beastmaster na ang grupong ito ng mga halimaw ng pusa ay ibibigay sa iyo para mapangalagaan mo sila. Agad naman na sumang-ayon si Beastmaster sa sinabi ng kanyang master. Sinabi naman ni Lao Zhou na pagdating pa lang ng master sa kaharian ng Kanglan, parang nagdulot na siya ng malaking gulo, nakikinig ako sa sinabi niya kanina lang, mukhang malaking syudad din ang Chanyu City. Natawa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na hindi ako nagkukusa na para humingi ng gulo. Ngunit ang mga problema ay dumating sa akin at hindi ako pumunta para dito. Magpahinga muna tayo at umalis agad mamaya. Maya-maya pa ay nakarating na sina Xiao Chen sa Chanyu City at makikita dito ang napakaraming mga tao at ang mga Demon Cats na dala-dala nila. Dito nga ay nakabuntot din ang mga Demon Cats kay Beastmaster habang naglalakad sila papasok ng lungsod. Sinabi naman ng isang gwardya nang makita niyang maraming dala sina Xiao Chen na Demon Cats na nakahuli kayo ng napakaraming halimaw ng pusa. Saan galing ang team mo? Subalit sa kanyang tanong ay binigyan lamang siya ni Beastmaster ng isang nakakatakot na tingin. Sa ginawa ni Beastmaster ay sinabi na lang ng gwardya na kung hindi mo sasabihin, huwag mong sabihin, sinong matatakot sa iyo, ang hunting squad ay kapag pumasok sa lungsod ay kailangan na magbayad ng gintong barya. Sinabi naman ni Kai Mei na ang lungsod ng Chanyu ay sobrang laki. Bahagya namang napansin ni Xiao Chen ang pagdating ng isang nilalang mula sa kanyang likuran.
Sinabi din ng mga tao na bumalik na ang Lord mo na may dalang daan-daang mga lahi ng demonyong pusa, nararapat talaga siyang maging pinakamalakas na pangkat ng pangangaso sa Tianyu City. Narinig mo na ba? Bumuo din si Muerzi ng hunting team, ayon sa oras, ay oras na para bumalik. Sinabi naman ng isang mangangaso kay Xiao Chen na ikaw ba ang bagong pangkat ng pangangaso? Umalis ka dito dali baka malasan ka pa. Hindi naman nagpatinag si Xiao Chen sa sinabi ng mangangaso kaya naman dahil dito ay tinawag siya ng isang leader ng pangkat na si Muerzi. Nasabi pa nga nito kay Xiao Chen na marami kang nakuha kaya lang gusto kong bilhin ang lahat ng demonyong pusa na ito. Nang marinig ng mga demon cats ang sinabi ng hangal na si Muerzi ay kinabahan sila dito. Subalit sa mga sinabi ng hangal ay hindi naman ito pinansin ni Xiao Chen bagkus ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Pinatigil naman sila ni Muerzi at bahagya namang nena si Xiao Chen kaya naman sinabi niya na ano ba ang gusto mo. Naglabas naman si Muerzi ng storage ring at sabay niyang sinabi na sabi ko bibilhin ko ang iyong mga pusa. Agad niyang hinagis kay Xiao Chen ang storage ring na sabi pa nga niya na ang storage ring na ito ay dapat nakarapat-dapat sa halaga ng grupong ito ng mga halimaw ng pusa. Napunta naman ang storage ring sa harapan ni Xiao Chen. At pinagmasdan niya ito ng sandali. At sabay na inapakan at dahil dito ay nadurog ang storage ring. Sinabi din niya sa kanyang mga servant na magpatuloy na sila sa paglalakad na parang walang pakialam sa paligid. Sa ginawa ni Xiao Chen ay sumabog sa galit ang hangal dahil para sa kanya ay hindi siya kilala ni Xiao Chen at nababastusan siya dito. Kaya naman agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga kasamahan na pigilan ang mga taong iyon. Agad naman na hinarang sina Xiao Chen ng mga hangal at naglabas pa ito ng kanilang sandata. Sinabi din ni Muerzi kay Xiao Chen na huwag kang mahiya at hindi ba dapat ay isa kayong bagong tatag na team, sa Tianyu City na ito, ang pagkakasala sa aking muching ay katumbas ng pagkakasala sa lahat. Napakamot naman si Xiao Chen at sinabi niya kay Lao Zhou na nakita muna, kakasabi ko lang kanina na hindi ako humihingi ng gulo, ngunit ang problema ay dumarating sa akin. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Seloso Gaming. Elizabeth Vicheg Lopez from Dubai, J Mark Plays Gaming. Gilbert Vallejo, Samuel, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments niyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.